So, as the word of the Lord says, if you have your Bibles, join with me in First Chronicles chapter 12 and verse 32, dahil isang bagay na dapat malaman o dapat na maging marunong at maging maalam ang bawat isa sa atin ay walang iba kundi tingnan ang takbo ng ating panahon at huwag lamang na yung ating buhay ay umiinog doon sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan at gayon din na nakatingin lang tayo doon sa ating pansariling buhay na hindi natin tinitingnan ano yung kalooban, ano yung layunin, ano ang nasain ng Diyos para sa atin. Because I believe na katulad ng mga taong ito, na sa kanilang kapanahunan ay kanilang nakita, kanilang natuklasan, o alam nila ano ang naisin ng Diyos, ano ang saloobin ng Diyos. That's why, lalo na sa atin bilang mga mananampalataya, we have to understand ano ang gusto ng Diyos, ano ang nais ng Panginoon para sa ating buhay. Because I believe each and every one of us that God truly has a desire and has planned for you and for me na maging marunong tayo at malaman natin ano ang kanyang saloobin para sa atin. Okay? So that's why as people of God, understand kung ano ang naisin ng Panginoon para sa iyo. And you need to know ano ang nais niya. Okay? Lalo na sa ating mga panahonan ngayon. Dahil pwede tayong maging bilanggo ng ating mga sitwasyon, maging bilanggo ng kung ano ang mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran, o mga personally maging sa ating mga buhay. But you have to know and ask the Lord, Lord, ano ang aking panahon? Ano yung aking tinatahak ngayon? Ano yung season ko? At ano ang nais mo para sa akin? And also to ask the Lord and say, Lord, give me the wisdom. Ano ang dapat kong gawin? Because you see, as we go through things, as we experience things in our lives, ang pwedeng mangyari ay nakabatay lang tayo doon sa ating sariling sitwasyon na hindi natin nauunawaan ano ang pangkalahatang layunin ng Diyos. You have to look at the overall purpose of God for your life. Don't just focus on yourself. Don't just focus on your situations, on what is going on in your life, but rather you need to understand and say, Lord, what is truly going on beyond these things? Dito sa aking nararanasan o mga kaganapan o pangyari na nagaganap sa aking buhay, ano ang higit na nais mo? And what time is it? Do you know what time is it? Alam ba natin? So, during nitong mga nakaraan, as I was going through things in my life, and I was reading the whole book of the Psalms. Okay? So right after the Vision School in Korea, I started to go and finish the book of Psalms bago makabalik ng Pilipinas. And then, there is one particular area kung saan ang panalangin ng umaawit ay, Lord, know me. Gaano kahaba yung aking buhay. At Lord, ang sabi niya roon, let me know gaano yung inilaan mong panahon sa akin at ano ang dapat kong gawin. Because you have to understand na sa pagsilang ng tao hanggang sa kanyang kamatayan, ang tinitingnan madalas doon is in between ng pagsilang at kamatayan, ano ang nangyari doon. Okay?
Punta ka sa sementeryo. Makikita mo doon sa mga lapida, kailan isinilang, and then you have the dash short. And then, kailan natapos yung physical na buhay. So, the thing is, ano nangyari doon sa gitna? That's why we have to know what time is it. And if you go with me in the book of Matthew, actually, yung picture na yan was taken sa Benguet nung kami bumibiyahe galing nitong nakaraang April coming from Mountain Province. Yan ho'y pinicturan ni Brother Jankel. Kaya hindi ho kami makahinto dahil magkokos kami na traffic at hindi malapad ang karsada. So, kailangan huminto a few hours before coming to Baguio. And then, nakita namin na pulang-pula yung araw. So, kumbaga, hindi pa sunset, pero pulang-pula yung araw. And then, if you are reading the scriptures, and especially kung kilala nyo si Propeta Joel, na sabi niya roon na sa huling kapanahunan, isa sa palatandaan na makikita mo sa mga pangyayari sa kapanahunang iyon ay walang iba kundi ang araw ay magiging kulay dugo. Ang tinatawag nilang blood moon. Okay? So nung makita namin, sabi ko, wow, ibang-iba. Kakaiba. And it is my first time na makakita ng actual na ganon. Marami na akong nakikita sa mga pictures, pero yung actual ay kakaiba. And my question is, Lord, what time is it? So we have to understand na sa salita ng Panginoon, ang sinasabi niya roon, kapag ang tao ay tumitingin sa kanyang kapaligiran, pwede niyang ma-interpret ano ang mga pangyayari, ano ang kaganapan. Pero, sa mga tao na masyadong abala, na nakatuon lang sa kung ano ang pangyayari at kaganapan sa buhay nila, hindi nila pansin ano ang nangyayari sa kapaligiran. Katatapos lang ng election, o midterm election sa atin, and you know, our attention can be focused kung ano ang resulta ng election. But go beyond it, go beyond that, and you have to know what is God saying unto us in our times today. Okay? That's why you need to know what time is it. Physically speaking, it's 11:26. Kapag tiningnan natin sa orasan natin. But, spiritually speaking, o doon sa takbo ng buhay mo, anong oras na? Anong oras na? Nandoon ka pa rin ba na nakabilanggo sa kung ano yung sinasabi ng tao o ano yung pangyayari sa buhay natin? Or are you looking at what is God trying to tell you and what is He saying unto you in this generation? So are you like this men of Issachar who are knowing or understanding kung ano ang kanilang nababasa sa takbo ng panahon nila at ang sinasabi nila, Lord, nandito kami, handa kami. We are prepared. So are we prepared to enter into a season wherein God is trying to elevate us, trying to tell us, hey, this is now your time, this is the opportune time, are you ready? Are you prepared for it? Or are you going to delay it in your life? Okay? So, sa panahon ng ating Panginoong Hesus, in Matthew chapter 16, verses 2 to 3, eto yung sagot ng Panginoon doon sa mga tao na ang kanilang sinasabi na, kung ikaw yung Kristo, kung ikaw yung ipinadala ng Diyos sa aming kapanahunan, pwede ba magbigay ka sa amin ng palatandaan? Ngayon, sumagot ang Panginoon sa kanila at ang sabi niya, walang pwedeng ibigay sa inyo, eto, kasi, sabi niya,
Kapag kayo ay tumitingin sa takbo ng panahon, He answered them, when it is evening, you say, it will be fair weather. For the sky is red, and in the morning it will be stormy today. For the sky is red and threatening. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. Okay? Looking at what is going on in our nation, not just in our nation, but other nations, and even looking at your life, what is going on, na sa bawat bahagi ng buhay natin, bakit may turbulence? Why? Hindi ba pwede na smooth sailing lang? Bakit merong pag-alog? Okay. In our travel last Friday, sabi ko, nakaranas na naman ako ng turbulence na pinakaayaw ko kapag nasa ere ka. Dahil hindi ka lang inaalon, niyuyug-yug ka talaga. Sabi ko, grabe namang lubak itong nasa ere. Okay? Especially, alam na alam ko kung saan yung area yon. Sabi ko, nasa area kami ng Japan. Pag tumatapat na sa Japan, papunta at pabalik, madalas, sabi ko, anong meron sa Japan? Okay. So, that's why Jesus was saying unto them, alam ninyo kung paano i-interpret o bigyan ng kahulugan ang nakikita ninyo o mga pangyayari at kaganapan, pero hindi ninyo nakikita o hindi nyo kayang unawain ano ang palatandaan na inihahatid ng kapanahonan. Because many times, we are just focused on our own time. Okay? Because understand that there will always be two kinds of time. Kahit na iisa lang, iisang oras yan o isang panahon. Pero doon, ano yung nakapaloob doon sa normal na takbo ng panahon? Can you see the opportunity being presented unto you? Can you see the critical moments na ibinibigay sa buhay mo? So, it is easy to focus kung ano yung normal na panahon na iyan ho, dyan nagmula yung tinatawag na bakit merong relo na ang brand niya ay Kronos. So, Kronos, iyan po yung regular na time. Iyan yung panahon. Pero yung Kairos, ano yung meron doon sa panahon na yon na nakikita mo na hindi nakikita ng iba? Okay? Kasi pwedeng lahat tayo, iisa ang nakikita natin na takbo ng panahon. Lahat tayo naroon, iisa yung kapanahonan o isa yung oras o pangyayari o kaganapan na tinatahak natin. And some of us, we will be looking at the negative things that are happening, but others are seeing the positive things. Others are seeing ano yung opportunity na ipinapakita ng ganong pangyayari. So because you can become so focused only on the natural things, but behind the scenes, or what is really going on. Okay? So that's why you have the Kronos and you have the Kairos. At kapag binabalikan natin, I've been preaching on this, yung Kronos time natin, it's our ordinary time. Ito yung chronological o yung pagkakasunod-sunod ng bawat pangyayari o bawat oras. Halimbawa, kanina is, makikita natin, nagsimulang first service natin, 8 o'clock. Nagtapos nung past 10. And afterwards, we have the second service, which is 10:30. Okay? So, and now it's 11:33. So, that's the Chronos time o chronological time. The ordinary time. It's simply our watches. Okay?
Ito yung kalendaryo natin. Ano ba ngayon? June 1. So, welcome. So, June 1. Okay? So, and then we have birthdays. Sinong magbe-birthday ngayon? Sinong mag-anniversary? Those are the chronos. Okay? So, ito yung TikTok. O yung TikTok. TikTok, 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 TikTok ng ating mga relo. Yan yung pag-inog ng panahon, yan yung takbo ng panahon. Pero dito sa panahon na to, ano yung nakikita mo? Ang nakikita mo lang ba ay yung mga usapin ng bayarin? Ang nakikita mo lang ba yung mga problema? Or ano yung oportunidad na sinasabi sa iyo na hindi mo alam, isang pagdedesisyon lamang, and then things will start to change for you. Okay? So, it is what we know as days, weeks, months, or years. Yan ang chronos. Okay? So, kaya kapag ikaw ay namumuhay at nabubuhay lamang sa tinatawag na chronos, o doon lamang sa takbo ng panahon, then, ngayon ay panahon ng bakasyon, pero ilang linggo na lamang panahon ng pasukan. So, you can be governed by vacation time, then school time ang kasunod. Okay? So, it means you're living by the natural thing, by the clock. Okay? What time to go to sleep, what time to get up, when to go, at marami pang iba. So now, things will start to change for you. Dahil ilang linggo na lamang, kailangan mag-transition ka na ngayon na gisingin yung mga bata para gumising ng maaga dahil may pasok sila. Okay? Para yung litid naman ng magulang ay huwag mapatid sa kasisigaw o paano gisingin ang anak. Di po ba? So, that's why you have to understand, eto ho yung mga schedules natin. Okay? But you see, in spite of all what is going on, what can you see beyond the natural things? Na wherein kapag aking binabalikan at kapag tinitingnan ko ngayon, isang desisyon na maaring kung saan dumaan ka ng matinding hirap, pero sa ngayon, ang makikita mo ay walang iba kundi ang ginhawa. So for example, when I started to come to this place, putik pa yung karsada. Hindi pa sementado noon at ang mga bahay, hindi katulad ng bahay ngayon. Karamihan noon, bahay kubo, tapos ang daming talahib dyan. Yung receiver na yon, puro palayan yan. Okay? So, mahirap. But you see, and while preaching in the street, there was a lady, there was a woman, na ang nakita niya is, ano ito? Ito ba ay isang liwanag na babago ng buhay ko, ng buhay ng aking mga anak, at ng mga susunod pa? Or ito lang ay isang panggugulo sa karsada? Because I was there preaching. Every Wednesday night, dumaraan siya. And then tumitigil. Hindi lumalapit, naroon lang. Doon sa kung saan yung tinatawag natin ngayon na in Christ learning, nakaharap lang siya at nakikinig. Ano yung sinasabi ng kabataang ito? But she started to receive something from there na wherein, iyon ang nagbukas ng desisyon sa kanya
na patuloyin sa kanyang tahanan ang salita ng Diyos na hindi niya alam na after so many years, it will make a difference in the lives of her family and the children. Na kaya, kapag ngayon tinitingnan natin, sinasabi natin, buti pa si Brother Joel, ang ganda ng buhay niya, buti pa yung mga kapatid niya, buti pa sila ganito, ganon. No, but you see, you will see that there was a woman who said, there is light in this. And then pinaniwalaan, and then binuksan ang tahanan ng sabi ng salita ng Diyos na kahit man lang isang baso ng tubig ang ibigay mo sa mga lingkod ng Diyos. And it is not just water, because you have to understand water means refreshing. And it is a refreshing thing na kami ay pinatuloy sa kanilang tahanan, and from there, you can see the result today. Isang nanay na ang nakita niya, hindi yung normal na takbo ng panahon, kundi opportune time. Na doon sa mga pangyayaring iyon, ang nakita niya is yung kanyang panahon. Itinakdang panahon para sa kanya. That's why, hindi ka magtataka at hindi mo pwedeng sabihin na maswerte ang mga batang to. No. It was the turning point of a critical decision that paved the way for good things to happen. Maring sabihin natin na ang naging resulta, lalong humirap sa panimula ang kanilang buhay, but along the way, ang Diyos ay hindi natutulog. Gumagawa ang Diyos. So, you can see there are lots of examples ng kung ano ang ibig sabihin ng panahon o ng chronos. It speaks about time. Okay? So that's why you have several examples in the scriptures. Dito ho, in Matthew chapter 2, verse 7, it speaks about King Herod na tinawag niya ang mga pantas at ang sabi niya sa kanila, kailan lumitaw? When was the exact time or chronos? Ang nakita niya is yung natural lamang. Kailan nangyari to? Naturally speaking. Hindi niya nakita ano ang mensahe ng pangyayaring to. So sa bawat isa sa atin, the thing is, hindi lamang kung ano yung pangyayari, kundi ang dapat na makita natin, ano ang mensahe nito sa atin. Another thing is when Jesus was saying in John chapter 7 verse 33, nang sabi niya, I am with you only for a short time. The time there is chronos. Kasama niyo lang ako, panandalian. Pero doon sa panandalian na yon, gaano karami ang nakakita ng kung ano ang pwedeng maganap at pwedeng mangyari sa buhay nila. In Galatians chapter 4 in verse 4, it speaks about the right time. But when the right time, actually, it speaks about chronos. The time God decided on. Okay? Yung itinakda ng Diyos na panahon sa kanyang plano, sa kanyang kalendaryo. Pero doon sa kalendaryo ng Diyos, ano ang pwede mong makita? Ano yung pwedeng pangyari? Mananatili ka ba doon sa panlabas na kaganapan? Or ang hahanapin mo roon, ang sasabihin mo, Lord, beyond what is going on, what is truly happening? In the world of the spirits, what is going on? Because that is could be your kairos moment. Okay? Because kairos will always mean a right time. Takdang panahon doon sa chronos. Ano yung nakikita mo doon sa panahon na yung kinaroroonan? Maaring sa ngayon, katatapos lang ng eleksyon sa atin, at ngayon naghahanda na tayo para sa pasukan o dumating ng tag-ulan. Now,
beyond the natural. Anong pangungusap ang meron sa'yo? Sa atin, everybody is becoming busy preparing for school. But there are people who are looking at not just opening of the schools, kundi may mga tao na ang nakikita nila is, hey, this is my opportune time na kung ako noon ay walang kakayahang pumasok sa paaralan na kompleto ang aking kagamitan, now this is my time to do something for the next generation. That's a kairos. Okay? So, nakikita natin yung pasukan lang na lahat naghahanda. But the thing is, there are people who can see beyond it. Ang sasabihin nila is, hey, this is my time. Time to do something. My kairos. Okay? So, this speaks about opportune time or opportune moment. It's a certain time na we're in, hindi mo pwedeng i-rewind. Okay? It's a fixed time. It's a appointed time, a decisive, or actually a critical time during crossroads of life. Kasi ang pwede mo makita sa ngayon, lahat naman tayo, merong tinatawag na mga crossroads. Ano yung mga crossroads ng ating mga buhay? Ito yung mga intersection. It's either tatawid ka or hindi. Tatakbo ka or hindi. Antayin mo yung stoplight, yung signal, kung ito ay mag-green o magre-red o yellow, whatever. Okay? Lahat tayo. Naroon sa isang intersection ng buhay natin. Ang intersection na yon, halimbawa sa ngayon, pasukan. At ang makita mo dyan, yung mga gastusin mo. Yung mga bayarin mo. And then, yung isip mo, logical, ang nagsasabi, hey, marami kang bayarin, marami kang gastusin, dapat ganito, dapat ganon, magtipid ka, dapat ganito, dapat ganon. Or, ang nakikita mo roon, na kahit na eto yung aking mga bills, eto yung aking mga bayarin, but there is somebody na you don't know, na kahit isang papel lang, isang notebook, or hindi mo alam kung walang maisuot. And when the Lord speaks, it's either you do it, you do something, or ang iisipin mo, paano ako? Crossroads. Okay? So, it's your kairos. Because your kairos is you wait upon the Lord. You are waiting upon God, and you are saying, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. You are seeking God's voice, God's moment. Iyon ba? Ano ang nais ng Diyos? What do you want to do, or what is the Spirit of God saying unto you? Because I believe it is the appointed time in the purpose of God. It is a time that God will act as you act. Okay? Nothing happens by accident. Your kairos actually is the turning points of life. Turning point na hindi mo alam kung may kakainin ka pa bukas o wala. Pero kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, ang pwede nating sabihin, paano kami, paano ang aming tahanan, anong mangyayari sa amin? You see? Kung babalikan ko, yung mga pangyayari na kung saan sina nanay, sina tatay, kailangan tibagin ang bahagi ng kanilang bahay noon to give way sa pagsilang ng isang church. At ngayon, kung makikita mo na nagkaroon ng kanya-kanyang tahanan ang mga anak, masasabi mo that God is good. It's about the move of God in our lives. Nang tawag dyan, God moments. O yan yung tinatawag nilang serendipity. O madalas sinasabi ng tao sa sanlibutan, coincidence. Nagkataon. Nagkataon.
Nagkatagpo. Ha? Sino? Okay? So, so, kaya sa atin, bilang mga mananampalataya, well, don't just scratch on the surface. Start to look beyond. Amen. So, kasi hindi mo alam eh. Halimbawa sa Matthew chapter 8 verse 29, na kung saan, nung ang Panginoon ay biglang lumitaw at merong isang taong demon-possessed, sumisigaw yung mga demonyo na nakatira doon sa loob ng tao. Ang sabi nila is they began screaming at him. Sino yung mga sumisigaw? Yung mga demonyo na naroon at nakatira doon sa taong yon. At ang sabi niya, "Why are you interfering with us, Son of God? Have you come here to torture us before God's appointed time?" So, sabi nila, ano to? Kumbaga, hindi pa tapos yung Kronos. Pero doon sa Kronos na yon, may Kairos. Lumitaw ang Panginoon at ang sabi sa kanya, ang sinasabi ng Panginoon, lumabas kayo sa kanya. Hindi kayo pwedeng manatili sa kanya. Kaya ang sabi na, bakit ka nakikialam sa kung ano yung takdang panahon? Hindi pa to yung itinakda na kami ay paparusahan. Pero ang sabi ng Panginoon, layas, labas kayo sa kanya. Okay? You see, hindi desire ng Panginoon na ikaw ay manatili sa isang sitwasyon. Ang gusto ng Panginoon is makita mo na hindi yun ang sitwasyon mo. May panahon para lumabas ka doon. Because God desires for you to have your freedom and for you to become a testimony to others. Kaya pagkatapos noon, saan pumunta ang taong yon? Na kung saan nakatira ang ilang libong demonyo sa kanya. Pagkatapos na palayan ng Panginoon, siya ay kung saan-saan nagpunta at idineklara, eto ang ginawa ng Diyos, eto ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. So it's just like when you go through healing, it's just like in John chapter 5 verse 4, it speaks about an angel of the Lord coming down from heaven sa takdang panahon, appointed season. Kung iyon ay winter, o kung iyon ay ano pa mang panahon, siya ay bumababa, taglamig o tag-ulan o ano pa man, at kapag ginalaw ang tubig, ang unang makakalapit doon, siya ay gagaling. And then, nariyan, 38 years, paralisado yung isang tao. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, gusto mong gumaling. Ang kanyang nakikita, yung sitwasyon niya, yung problema niya, kaya ang sabi niya sa Panginoon, instead na sagutin niya at sabi niya, "Yes, Lord," ang sabi niya is, wala pong tumutulong sa akin. So, napakadali sa atin na mag-focus doon sa sitwasyon natin at ang sasabihin natin, walang tumutulong sa akin. Ang nakikita natin ay yung kawalan, ang hindi natin makita, ano ang oportunidad na ipinapakita nito sa atin. Okay? So, that's why you will notice in Romans chapter 5 verse 6, habang tayo ay walang kakayahan na lumaya sa kasalanan, dumating ang Panginoong Hesus. Kairos. Okay? Para hindi tayo manatiling makasalanan. So, when we were utterly helpless, so it means whatever situation that you are in, paglitaw lang ng Panginoon sa bawat sitwasyon mo, and things will change for you. Okay? That's why we need to learn paano i-apply sa buhay natin, paano dapat na makita natin. How do we apply the Kairos in our Chronos?
You have to understand, each and every one of us, we have a designated purpose in this life. Meron kang layunin sa buhay na to. Would you turn to your neighbor and tell them, may layunin ka sa buhay na to? Amen? At dapat mong maunawaan, bakit gusto ng kaaway palagi na ikaw ay pagnakawan? Bakit gusto ng kaaway na sirain ang buhay mo para hindi ka maging pagpapala sa iba? God appointed us with the Abrahamic blessing, and that is, you are blessed to be a blessing. Turn to your neighbor and tell them, you are blessed to be a blessing. So, hindi lang po pera yan. Iyan ho ay panahon, iyan ho ay encouragement, iyan ho ay testimony, ano ang ginawa ng Diyos sa iyo, na maaring may mga tao na nagaantay na marinig, upang sila ay ma-inspire, upang sila ay ma-refresh, upang sila ay magsabi, yes Lord, kung ginawa mo sa Kanya, pwede mong gawin sa akin. See? And you know what? God will not consult your past. Hindi niya titingnan ano ang history mo. Hindi niya titingnan ano ang gawa mo. No, it will always be the grace of God reaching out unto you, and it is only by the grace of God. That's why we cannot judge people. All we know is the grace of God. Hindi mo alam ang galaw ng Diyos. Bakit merong gumagaling? Bakit merong hindi? I don't know. I cannot explain it. Okay? So, actually, it is the turning point ng buhay mo yan. Your Kairos time is designed to help you fulfill your God-given purpose in life. Gaano karami ang taong naghihirap na nag-aantay? Ano yung susi? Gaano karaming tao ang merong sakit na nag-aantay ng himala sa kanilang mga katawan? Who will share the gospel to them? Who will share? Gospel means good news. Ano yung mabuting balita sa taong may sakit? Ano ang mabuting balita sa taong mahirap? Okay? So, lahat ng tao sa Biblia at maging tayo, may kanya-kanyang panahon. May mga turning points tayo. Okay? So, that's why you can go back and you can read the story of Joseph. Paano siya napunta ng Egypt? Paano siya naging alipin? Paano siya naging bilanggo? But eventually, siya ay nasumpungan naroon sa palasyo ng Paraon at naging pangunahing punong ministro sa buong Ehipto. Kaya sa bandang huli, nung binabalikan niya, ang sabi niya sa mga kapatid niya, huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Ang Diyos ang nagpadala sa akin. Maaring masama ang balak ninyo. You meant it for evil, but God turned it for our good. Okay? Kaya ang sabi niya roon, actually, it's not your fault, it's not your plan, it is God's plan. So, ang isang bagay na unawa ni Joseph, ano yung value ng relationship niya sa Panginoon. That's why for believers, I believe one thing that you have to learn to put value is no other than your relationship. How is your word? How is the word in your life? Dahil kapag ikaw ay dumaraan na sa mga pagsubok, sa mga problema, it's either you bring out the sword of the Spirit, which is the Word of God. This is the sword of the Spirit. Ito ang espada, ito yung sandata mo, ito yung baril mo. Ito yung gamit mo sa panahon na ikaw ay dumaraan ng pagsubok, dumaraan ng problema. Amen. Kung nakakabili ho tayo ng ating mga cellphones, bumili rin tayo. Huwag tayong mag-antay ng libreng Biblia. Ang libreng Biblia, madaling mapunit. Pero ang Bibliang tumatagal. Pag binigyan mo ng halaga yan. Okay? Praise God. Meron akong bago. Pero ito yung una ko.
goat skin. See? Si Rahab, si Ruth, si Peter, maraming halimbawa. May kanya-kanya tayong panahon na kung saan tayo dumaan in our own turning point. Our turning points are actually what if ng ating mga buhay. Gaano karaming oportunidad ang dumaan at lumampas sa buhay natin na hindi natin nakita yung kairos moments natin. The word there is, what if? What if kung siya, kung siya? What if kung hindi siya? What if? Halimbawa, pwede mong sabihin, ito na naman ako, si Brother Joel. Paano kung hindi si Eder ang napangasawa niya? Ay! Di ba? Yan. O, Shara, masaya ka na. What if? Lahat tayo may kanya-kanyang what if. Okay? So, eto, may pangyayari sa last Saturday, right after lunch, nung naroon ako sa CR, nakaranas ako ng as if nasa dagat ako, umaalon. You can show me the picture. Hindi ako nag-post, hindi ako nagpasabi, hindi ko alam kung sino sinabihan. Ha? Kasi pag nagpasabi ako, gaano karami ang mag-aalala. At ang unang-una na iniisip ko, yung aking armor bearer, na iniisip niya ako palagi. Sabi ko, anong mangyayari sa kanya pag nalaman niya? So, lalong matataranta. Okay? So, hindi ko pinaalam. Pero ang alam ko, yung salita na nakasulat dito, alam ko. Iyon ang ibinalik ko sa Panginoon at iyon ang binanggit ko sa Panginoon. At gayon din, iyon ang binanggit ko sa sitwasyon ko. So, hindi ko maunawaan bakit biglang nangyari yung ganon. And supposedly, si Sister Jane, saka si Kiel, and anyway, nakalimutan ko kaninang first service, but welcome back, Kiel. Praise God. Okay? Nasa likod si Kiel after 1.5 year o more than sa Korea. Ngayon, andito na siya. And ang isang bagay na nakita o sinabi nila, yung 8 taon, it will take you 8 years para matutunan kung paano magsalita ng ganon ka-fluent sa Korean. Nakuha lang niya 1.5 year. And we praise God for it. We give the glory unto the Lord. Hallelujah. Amen. Kasi kung wala ang Diyos, sabi sa kanya, sabi nga ng mga pastor at nung mga tao na nandoon, sabi niya, imposible na sa ganong kaiksing panahon ay kaya mo nang unawain at fluent ka nang magsalita. At pati tono nila na kumbaga, hindi nila napagkakamalang Pilipino. Okay? Actually, pati ako nung nandyan sa ospital, kinakausap ako ng Korean.
Nagtataka sila, bakit itong tatay na to na Koreano, yung anak ang marunong mag-Koreano, tapos yung tatay hindi marunong mag-Koreano. Sabi namin, Pilipini. Ayaw nila. Kaya lahat, kahit saan kami pumunta, mapa-aeroplano o immigration, kinakausap ako ng Korean. Pagdating kay Sister Jane, English yun. Marunong pala mag-English to. Bakit kanina hindi ako ini-English? So special. Well, alam niyo kung bakit? Kasi meron palang mga nangyari at mga pangyayari na afterwards nang ako ay tumuloy sa Tajon City the following Sunday. Sister Jane Siquel, sabi niya, Dad, huwag ka na tumuloy, pahinga ka na lang. Siguro kung nalaman ni Brother Joel yan, sasabihin din niya, Pastor, pahinga lang, huwag ka munang ano. Okay? Kasi alam ko matataranta. Pag pinaalam ko sa pastoral staff, matataranta ang mga pastor. Okay? So, that moment, merong mga matutuklasan ako. At eto, if you will, this young man, 37 years old, nung naroon kami sa Korea, okay, makikita ho niyo yung pinakamatangkad yan. 37 years old po. Siya po ay isang milyonaryo. At kasalukuyang nagpapagawa ngayon ng a 7-story na building. Okay? Actually, iyan po yung blueprint ng kanyang building. Hebron Square. Yung buong second floor ay para sa church. The rest, commercial. Okay? Pero, kung babalikan mo yung buhay niya, nagmula siya sa hirap. Naranasan po niya, lalo na 3 taon na matinding kahirapan na ultimo pagkain, kanin, para mapakain ng anak niya, wala siyang maibigay. Walang maibigay. Okay? Pumunta sa church, humingi ng tulong sa pastor. At ang sabi niya sa amin, imbis na tulungan ako ni pastor, ang sinabi sa akin, nagtatights ka ba? Ang tinanong kagad ay yung pag-iikapo niya. At ang sabi sa kanya, mag-iikapo ka. Kaya lang sabi niya, bigyan mo ako ng ibigyan mo sa akin ang church account number kasi nahihiya akong maglagay sa envelope kasi 500 won lang. 500 won, which is sa pera ho natin, 20 pesos lang. 20 pesos. Yun lang yung kaya niyang ibigay. Pero nagsimula siya doon sa 20 pesos. Ayaw niyang gawin doon sa church kasi nahihiya siya. Kaya pinapadaan sa account. Imagine, magde-deposit ka. Linggo-linggo, 20 pesos. Okay. So, pero hindi tinitingnan ng pastor for 3 years. Sa loob ng 3 taon, naging tapat. Na kahit gaano kahirap, kahit halos walang makain, pero ang sabi niya, paparangalan ko ang Diyos. Uunahin ko siya. And eventually, after 3 years, things start to change for them. And he became a successful businessman. Now, at the age of 37, isa ng milyonaryo. At in 6 months, matatapos na ho yung building nila. Matagal na nila, since 2010 yata, nagsisimula na silang imbitahin ako to go to their church, pero hindi ho nagkakaroon ng pagkakataon dahil sa mga schedules. And now, the appointed time has come. Pero bago dumating yon, gumanon yung mundo ko. Tutuloy ba ako or hindi? Paano kung di ako tumuloy? Hindi ko makikilala, hindi ko malalaman ano ang ginawa ng Diyos na ganong edad. Things change. Nagbago. Umunlad siya ng lubusan. Ngayon, in 6 months, lilipat na sila sa church.
o yung church nila lilipat na dyan. Pero alam ba ninyo na bago dumating ito, ngayong speaker ako, o bago kami pumunta sa kanila, siya ho ay nabilanggo ng 2 buwan. Dahil na-late lang siya ng pagbabayad sa contractor niya ng 1 week. Idinemanda siya. At mga gangster ang siyang nag-occupy sa building. Pero habang nasa bilangguan, nandoon, hindi niya sinabi, Pastor, bakit ganito? Bakit ganon? No, sabi ng pastor, lalampasan natin yan. Hindi sinabi ng pastor, ano bang pagkakamali mo? Hindi hinanap kung anong mali o ano paman. Ang sinabi is, lalampas tayo dyan. And true enough, lalampasan nila. At ngayon, praise God, patapos na yung building nila. Nasa finishing touches na. Kaya 6 months, lilipat na sila. See? Why? And afterwards, nung kami bumibiyahe naman, pabalik na sa Gwangju City, galing dyan, sabi ko, nakita ko yung post ni Pastor Cho, na kung saan, nobela, yung kailangan basahin ko, siya ho, sa Korea mismo, nang pagdating niya doon, nagpa-check up. Dahil nararamdaman na niya sa Pilipinas. So, pagdating sa Korea, nagpa-check up, ang findings, colon cancer. At ang cholesterol niya, more than, nasa 180 or something. Okay? Taas ng cholesterol niya. Okay? Afterwards nun, nung makita ko siya, sabi ko, bakit? Anong meron sa kanya? Bakit lulugo-lugo siya? Discourage na discourage. And then, sinabi sa akin ni Pastor Regine kung ano yung sitwasyon. Yung findings. Kaya sabi ko, whose report are you going to believe? The Word of God or the doctor's report? After 5 days, meron siyang second check-up uli para makita gaano ka-critical yung cancer. But on the 4th day, we prayed for him. Right after lunch, we prayed for him. We speak the Word of God. Friday, check-up niya. Another check-up. And then, hindi namin nalaman kaagad kung ano. It was right afterwards na kumbaga, dahil nangusap ang Diyos sa kanya, nung pinapakinggan niya yung preaching ko, nung nakaraang linggo, not this Sunday, the other Sunday, doon sa church ni na Pastor O, na kung saan it speaks about breakthrough, at kasama doon ang healing. Nung makita niya yon, narinig niya ang tinig ng Diyos na sabi sa kanya, see? At ang sabi niya, Lord, kailan ko kaya mararanasan yon? Ang sabi sa kanya ng Panginoon, ipinaranas ko na sa iyo. Kaya yung second na check-up mo, walang makitang sign ng colon cancer dahil pinagaling kita. At ang sabi niya, yung cholesterol mo na naging 79 dahil naghimala ako sa iyo. See? And afterwards, sabi ko, kaya pala ganun na lang. And then, during one of our session again, in the renewing of the mind, I was preaching. And before the word, o bago matapos, God said, I've healed somebody. Isang Pilipina na merong osteoarthritis simula noong 2022, pinginagaling ng Diyos on the spot. At hanggang sa mag-flight,
hindi niya masabi dahil nag-aantay siya kung babalik yung karamdaman niya or hindi. Pero dahil ilang araw na ang lumipas, hindi niya nararanasan, hindi niya nararamdaman. Ngayon, ang ginawa niya habang sila'y papunta ng airport, shinare kay Pastora Ache. Sabi namin, bakit ayaw i-share sa ano? Sabi, nahihiya. But you see, yung katabiho ni Pastora Ache, osteoarthritis since 2022, pinagaling ng Diyos. Sometimes, yung atake ng kaaway, dumarating dahil may gagawin o ginawa ng Diyos sa buhay mo na ayaw ng kaaway na makarating sa iba dahil yung testimony mo ay magiging encouragement at magiging turning point o kaya kairos ng ibang tao. That's why, people of God, be strengthened. Be acknowledged. Be actually strong and know your time. What time is it? Time to worship God. Time to honor God. Time to glorify God. Amen? Amen. Turn to your neighbor. You have your own kairos. Tell them. Amen. So praise God. Kaya, sa bawat isa sa atin, alam po nyo, ang mahalaga, kapag pumupunta ho rito, ang dapat na tanong palagi, Lord, hindi lamang ako pupunta roon, kundi, Lord, I want to go to worship you and I want to hear your voice. Amen? At matutunan ho natin, dapat maging alert tayo palagi na sabihin, gusto kong marinig ang tinig mo, gusto kong marinig ang pangungusap mo. Okay? So as we prepare for our giving today, go with me in Proverbs chapter 3, verses 9 to 10, na kung saan ito ay tumutukoy, always understand that it is about honoring God. It's not about money, it's about honor. It's about saying to the Lord, Lord, thank you. Okay? At eto, yung ginamit ng ating kapatid sa Korea, and actually there are lots of people in Korea na nagkaroon din kami ng pagkakataon, maybe next Sunday we will be showing pictures, pumunta kami ng Muan International Airport kung saan nag-crash yung Jeju Air at meron din palang history ang Cebu Pac doon. So nakita ko, okay? And then sarado, napakalawak ng airport, hindi katulad ng airport natin, pero sabi ko, bakit nangyari yon? Sobrang lawak ng lugar. Ano ang nangyari? Sa atin, kumbaga, ang liit ng airport natin, pero yun, hindi. Ito nakita ko. We also went there and met a business, isang businessman na kung saan 10 acres, ilang hektarya yung acres? Okay? 10 acres yung kanyang taniman, and praise God, dahil siya naman, ang mission niya ay sa mga bata at siya ho ay bahagi na pala, nagmi-mission sa atin, sa church natin sa South, na siya ay bahagi at kaya kami dinala roon para ipakita. At ang desire niya is, yung mga GVS, pupunta na GVS, o kaya kung pwede, doon magtrabaho sa kanya, pagkatapos doon, alis. Okay? Pero nakita namin, wow, kaya sabi ko, Lord, is this your desire ng mga anak mo'y magsiunlad for them to be a blessing to others? So, ang isang alam nila, eto, sa Malakay chapter 3 verse 10, sinubukan nila the very word test. Okay? Nung sabihin ng Panginoon, test me in this. Iyon ang naging turning point
ng kanilang mga pananalapi.